Meron po tayong vitamin C na 1,000 vitamin C na anong tawag dito sa mga ganitong drink. Ito yung maganda dito sa probinsya. Pero may advantages, meron ding disadvantages. Ang advantages is yung community spirit, yung pagkakaisa, tulong-tulong. Yun ang maganda. Ang hindi nang maganda dahil itong si Daddy Insoy, Di ba may nilagay na si Daddy Insoy na pula na wire pampainit sa ating tubo para hindi siya tumigas. This time is naglagay na po siya ng insulation. Dinoble na niya dahil natatakot po siyang baka tumigas ulit dahil sa lamig ng panahon. Yung amoy niya is parang perfume ng mga Arabo. At sa vlog na ito mga kabisdak ay explain ko po sa inyo according to my knowledge lang ha yung policy ng food bank dito sa Korea at kung bakit kami nakakatanggap nito kahit hindi naman kami mga low income earners. Ja, la, la, la. 따라해야지. 자, 라, 잘라, 잘라. 아빠 말해야지. 아빠 싫어. 종호 홀 해야지. 조금만 종호 홀. 조금만 옳지. 잘했습니다. 잘했어. 모자 쓰고. 저기 이렇게 싫어져. 아? 저기 이렇게 싫어져. 그렇지. 그렇지. 옳지. 잘했어. 오케이. 오케이. 잘했습니다. 옳지. 잘했어. 오케이. 잘했죠? 하이파이브. 아이 잘했죠? 잘했어. 인소이 is cooking the yummy kimchi jjigae. Yan. Masarap yan kapag si Daddy Insoy ang nagluluto. Masarap. Seryoso po nagluluto ng breakfast. 그렇지. 아빠한테 바이바이. 너 봐봐. Close the door. Mili. Chala mili. Taba ching-ching na mili. Dal! Itot. Dal! Tatakot pa si Dal. Dal! Nakisyoso na din si Missy. Inshallah. Ano inaamoy-amoy mo dyan? Amoy-amoy mo dyan? Ano man naamoy-amoy mo na? Taba ching-ching na silang dalawa. Shush! Taba ching-ching! Hello mga kabisda! Good morning! Welcome back to our channel! Ihatid ko muna si Little Insoy. Tapos na po iyang mag-almusal. Hatid ko siya dito sa tapat ng aming bahay. Ihatid dito sa tapat ng aming bahay. Ang layo, no? Chongya! Sunjapa! Naka-gloves na yan kasi malamig na nga, guys. Tinitiis ko lang yung lamig. 조심해, 조심. 오, 조심.
Innabas! Basunda! Wow, mukhang masarap po ang itlog ni DE. Ay, yung nilutong itlog ni DE po ang masarap. Masarap siyang tingnan. Tapos gumamit ako ng isang buong lemon para sa ating gagawing tsaa. Lemon and ginger. Tapos nag-add ako ng 2 piraso ng cloves, mga kabisdak. First time ko po itong gawin na may cloves. Dati-rati is lemon lang or ginger. Ngayon, lagyan natin ng clove kasi maganda daw ito sa katawan. Oh, kapag tumatanda na, iba na talaga ang trip natin sa buhay, mga kabisdak. Oh, ganyan po ang itsura ng clove. Ayan, ang cute-cute niya, mga kabisdak. Nabibili po yan online sa Kupang dito sa Korea, mga kabisdak. Kung sino ang nasa Korea na gustong bumili nito, nasa Kupang. Pinapakuluan ko po yung ating lemon, ginger at clove tea at ako ay iinom ng ating spearmint tea, mga kabisda ko. 'Di ba? Ang dami-dami ng tsaang iniinom si Ajuma. Yung spearmint tea kasi is good for hormonal acne daw. So yun po. Sinisipagan ko pong inumin talaga to and let's see kung effective ba sa akin. Sa umaga, mga kabisdak, hindi po ako breakfast talaga, heavy breakfast. Nag-ano na ako, minsan tinapay, minsan prutas, bananas, ganun lang ang aking kinakain. Pero ito si Daddy Insoy, minsan nagbe-breakfast yan, lalo na kung busy po ang kanyang araw. Yan po ang bagong linya ng tubig na ginawa ni Daddy Insoy. Kasi nga last week, di ba, 2 days po kaming walang tubig. So yun, hindi nga na-locate ni Daddy Insoy kung saang section ang nag-freeze. So gumawa na lang siya ng bagong ruta ng aming tubig. At ito, di ba, may pula na siya na insulating something, parang wire na pula. Nagpapainit sa tubo, guys. So this time, nilagyan niya na ng ito, insulation, isa pang insulation para talaga ma-make sure namin na hindi na yan magtitigas. Natatakot si Daddy Insoy, baka mag-freeze ulit kasi ang lamig today. Ang sarap sa pakiramdam, mga kabisdak, na galing tayo sa labas, malamig, tas pagpasok natin, warm. Thank you so much, Ate Rose, sa iyong maganda na Maui. Maganda siya kasi malaki. Marami tayong maiinom. Perfect for coffee, tsaa,
gusto mo ng maraming inumin. Yung amoy niya is parang perfume ng mga Arabo. Parang perfume ng mga Arabo kasi dati mga kabisdak, no, nagtatrabaho pa sa Saudi ang aking ate. Nagpapadala siya sa amin ng yung balikbayan box. Yung perfume ng mga Arabo. Pinadalhan niya kami. Ganito yung amoy, amoy clover. Amoy clove? Clover talaga ang sinasabi ko. Clove. Mabango ang clove. Mabango siya na spicy, aromatic. Aromatic yung kanyang bango na medyo matapang. Pero okay lang naman. Sa ngalan ng kalusugan. Hanggang ngayon ay wala pa pong papalit. Wala pa po silang nahanap na papalit sa trabaho ni Daddy Insoy sa pension. So, si Daddy Insoy muna ang nagtatrabaho doon. And then ako is, papasok na sa trabaho, sa school, pero mag-drop muna tayo sa bahay nila. Gentle Boy, sasabihin ko sa nang Hubog Boy. Dahil hindi pa rin sila na-discharge sa hospital hanggang ngayon, guys. Hindi namin alam, hindi rin nila alam kung kailan. So, tayo muna ang bibigay ng food sa kanyang mga aso. Alam niyo ba, excited na masyado si Daddy Insoy. Nagsusulat na siya kung ano ang gagawin namin, no? Maraming first time si Daddy Insoy na gagawin sa amin. Lalong-lalo na yung first time niya ma-meet yung ate ko. Yung tito ko din, asawa ni Auntie Lulit, yung nasa vlog ko dati mga kabistak, si tita ko na pumanaw na gawa ng cancer, yung kanyang sakit. Yung ginawan ko ng tribute, salamat po sa lahat ng nanood ng ating tribute vlog. Yung asawa niya na Norwegian, si Uncle Eric, nasa Pilipinas din, nagpasko doon, tas may inasikaso sa mga papeles nila sa properties po nila doon sa amin. So makikita niyo po siya sa ating vlog kasi maaabutan ko pa siya mga kabistak. Nalulungkot po ako para kay Uncle. Ang hirap mawala ng mahal sa buhay mga kabistak. Masakit nga para sa akin na tita ko lang siya. Para ko din naman siyang nanay na. How much more sa asawa, no? Grabe ka. Oh, speaking of asawa, may mga nababasa ako sa comment. Maraming salamat po sa concerns ninyo about Daddy Insoy. Sa mga nakapanood na, sa mga dati ko na viewers, napanood yun na siguro yung pagka-admit ni Daddy Insoy last year. Siya doon mga kabistak? Almost 2 months yata siya doon. Pabalik-balik lang siya, pero nagstay siya doon ng 2 weeks talaga kasi ni Doc, ni-restore ni Doc yung kanyang pancreas. Opo, na-admit na yan si Daddy Insoy. May vlog po ako dyan. Kung gusto nyo manood, ko yung vlog number. I-flash ko yung vlog number. So yun mga kabistak, nasobrahan siya ng tagay. Ito yung maganda dito sa probinsya. Pero may advantages, meron ding disadvantages. Ang advantages is yung community spirit, yung pagkakaisa, tulong-tulong. Yun ang maganda. Ang hindi nang maganda, dahil itong si Daddy Insoy, yung gusto niyang makisama talaga. Tapos, umiinom kasi si Daddy Insoy, mga kabistak. Okay lang sana kung hindi siya uminom, pero umiinom. First naming meeting, umiinom na talaga yan si Daddy Insoy. Umiinom at nagyuyusin na yan si Daddy Insoy nung nag-meet kami. Tapos, nag-quit lang yan ng sigarilyo last year nung na-hospital nga siya gawa ng pag-iinom. Nag-quit siya ng sigarilyo noon.
So, nung nasa city pa kami mga kabistak, hindi yan masyadong nag-iinom kasi may trabaho man, Monday to Friday, duty ng 8 o'clock, uwi ng 5. Sa city, walang ganyan. Unlike dito sa probinsya, lalo na tuwing winter na walang ginagawa yung mga farmers. Tatagay sila ba? Ganun. Sa city kasi, everyday, Mondays to Friday, may trabaho. You know what I mean, no? So, hindi ka talaga pwede ma-hangover, hindi ka pwede magtagay-tagay. Wala kang panahon para sa mga barkada, sa mga tagay-tagay. Umiinom lang siya doon sa bahay, mga isang bote ng sujo, ganun. Isang can ng beer, ganun lang mga kabistak. Nung nasa city pa kami. Pero yun nga, 5 years ago, nag-move kami dito sa countryside. Lalo na ngayong walang trabaho mga kabistak. Nagkayayaan sila yung mga kabarangay namin. Tapos mga hard drinker yung mga kasama niya mga kabistak. Hindi siya makauo kasi yung culture din ng mga Korean na kapag ikaw yung pinakabata, sunod ka lang ng sunod sa mga Maganda sana kung marunong siyang mag-say no or hindi siya uminom. Ang problema, umiinom kasi sila ni Insoy. So yun na, sobrahan ng inom last year, na-admit yan sa hospital. So, inayos ni Doc yung kanyang pancreas. Tinrit ni Doc yung kanyang pancreas 2 weeks siya doon sa hospital. And then, pabalik-balik na lang siya for 2 months for check-up. And then yun, naghilom ang kanyang pancreas, bumalik dati sa healthy na state. Kaya umiinom na naman siya ulit. Alam niyo, yung mga nagsasabi sa akin na bakit ko hinayaan, bakit okay lang sa akin. Hindi okay sa akin mga kabistak. Lagi ko yan siyang, sinasabihan. Pati biyanan ko, pati sister-in-law ko, mga ate niya, pinagsasabihan, lagi pinagsasabihan na magminor-minor niya na sa pagtatagay. Kasi nga, kawawa si Little Insoy. Kawawa ako kung madisgrasya siya, kung may mangyaring masama sa kanya, kung matigok siya. Kawawa po ako, lalo na si Little Insoy. Pag nakikinig naman, mga lang, alam niyo na. After few weeks, umiinom na naman. Tapos pag nararamdaman niyang sumasakit ang tiyan niya, nagalaylo. Tapos kung nararamdaman niyang malakas siya ulit, umiinom na naman. Ganon po. Hindi okay sa akin. Lagi namin pinagsasabihan. Pero parang pinapalabas lang niya. Hindi niya kaya. Ewan ko ba? Kung kaya, kung gusto, may paraan man mga kabistak. Nahihirapan siguro siya. So, nagpapasalamat pa rin naman ako dahil yung sigarilyo is totally nag-stop siya, nag-quit siya. Ang pakiusap ko sa kanya yung pag-iinom. Sabi niya, hinay-hinayan lang daw niya, pero may mga times talaga na hindi niya kontrolado yung panahon na kapag nakatagay na, ay hala, mahirap na daw tagay hanggang mamatay. Mahirap na daw i-kontrolin kapag naka-start na ng pag-inom. Hindi ako makarelate kasi hindi man ako umiinom. Sabi niya, mahirap daw talaga. Wala na ako magagawa doon. Sabi ko sa kanya, kapag may mangyari ulit sa'yo, ay mahala ka talaga sa buhay mo. Hindi kami nagkulang sa pagpapayo sa'yo, sa hindi man nakikinig mga kabistak. So, wala na. Nag-give up na din ako sa sa kanya. Pero ang ginagawa ako kapag sumasakit na yung kanyang tiyan, lagi po ako cabbage. Gamot kasi sa tiyan yung cabbage, mga kabisdak. Yung juice ng cabbage. Or yung kahit coleslaw. Kaya lagi pa akong gumagawa ng coleslaw para kay Daddy Insoy yan. Yun po ang chika. Teka lang, na bang oras? May 5 minutes pa tayo. 1:20, papasok na ako sa klase. Chair bear, bear, chair bear. Chair bear, chair bear, chair. Bear, chair. Spoon. Balloon. Moon, balloon. Moon, balloon. Moon, balloon. Spoon. Moon, balloon, spoon. Moon, balloon, spoon. Yeah. Wala. Jump.
누가 탈락해요? Tapos na ang klase mga kabisdak. One last class na lang bago ang bakasyon sa Pilipinas. Ang huling klase ko ay sa January 6. Ang end of school year, graduation dito is sa January 8. 6 ang huling English class ko. And then, uwian time na. Uwian na sa Pinas. Pero ngayon, before ako uwi sa bahay, dadaanan ko nga si Ate Ribilin sa may bayan. Malapit lang naman ang bayan sa dito sa school na ito mga kabisdak. Ayun, 10 minutes lang po ang biyahe. Tumawag si Ate Ribilin sa akin kanina, magdala daw ako ng box. I think marami yung pinamimigay ng food bank. Tingnan natin mga kabisdak kung may makita ba akong box or baka bitbitin ko na lang pa isa-isa, no? Nais ko lang pong batiin ng happy birthday bukas, January 4, si Princess Naomi. Greetings na lang tayo sa next vlog mga kabisdak ha. Maraming salamat. Happy New Year sa lahat. Alam niyo po dito sa Korea, ang food bank ay para po yan sa mga matatanda na, yung mga single parents, yung mga nag-iisa sa buhay, yung mga may disabilities, yung hindi na kayang makapagtrabaho, yung mga low-income earners. Sila po ang beneficiaries ng food bank. Pero dito sa probinsya, dito po sa aming bayan, matik na ang mga multicultural families like us, mga Pinay na nakapag-asawa ng Koreano, automatic po kaming nabibigyan ng suporta from food bank. So, sino ba naman kami para tumanggi sa grasya? So, ayan, ay listo si Ajupa mga kabistak. Nakakatanggap po ako dito. Nag-start po akong makatanggap nito last year pa lang. 5 years na ako dito sa probinsya, pero last year pa po ako nagsimulang tumanggap dahil nilista po ako nila Ate Ribilin. Ayan siya. Yan po ang aking share. Kunuha ko na guys. At hindi po ako nahihiyang sabihin or ipakita na tumatanggap kami ng food bank na support. Dahil masaya po ito mga kabistak at lalong-lalo na nakakasave po tayo at hindi naman ito malinis, hindi naman po ito madumi. Malinis na malinis ito mga kabisdak. Yan. Pechi. To? Ja. Jala. Ja. La. La. Ja. Uma bogo. Uma bogo. Ja. La. 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 따라해야지. 자, 라, 잘라, 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 라, 잘라. 잘랐습니다. 피자 잘랐어요. 먹어요. 맛있어요? 아유, 너무 피자 좋아해요. 피자 맛있어. 물고기 피자. 맛있어. 너는 많이 먹었어. 먹었어? 아우, 저거 말 잘 말고. I was a ghost. I was alone. Dumplings na, masarap na dumplings na niluto ko po kanina. Yan po siya. Sa isang pack meron pong kanina 7. Sa isang packs merong 7 na mga dumplings. Nung tiningnan ito ni Daddy Isoy kanina, napasmile siya, sabi niya, oh, walang masyadong basura daw. Kasi masasarap daw yung pinamigay this time, unlike last time. Sa isang taon, parang 3 to 4 times po silang nagbibigay. Last year pa lang kami nag-start na makatanggap nito. Yokgejang, paborito ko po yan, yokgejang. Ready to eat na yan guys, initin mo lang.
Ito, masarap din po ito. Ang Bibigo na brand ay masarap po yan. Sugugi Miyokguk. Miyokguk mga kabistak. Beef. Meron pa dito. So, ito yung niluto ko nung sa last vlog mga kabisdak. Beef na may radish. Paborito po ni Little Insoy at ni Daddy Insoy. Ready na din yan. Maganda yung bigay nila this time. Stir-fried chili pepper japchae. Ihalo mo lang ito sa rice mga kabisdak. Ready to eat na din yan. Ito din, lutuin mo lang yung noodles, tsaka may sauce na din siya dyan. Try natin. Sabi ni Daddy Insoy masarap, pero yung kanya expiration date is sa January 11 na. So dapat kainin na talaga ito as soon as possible. Same, may 3 po tayong packs. Masarap daw to, sabi ni Daddy Insoy. Hindi pa ako nakatikim yan. Meron po tayong vitamin C na 1,000 vitamin C na anong tawag dito sa mga ganitong drinks mga kabisdak. May vitamin C, may vitamin D, vitamin B, and taurine. Sabihan marami siyang ganito sabihan. Dala ni Kuno ni Tiago ni. Maganda kasi ito mga kabisdak. May vitamins na vitamin drink. Parang ganun. Ito, soft drinks. Hindi kami masyado sa soft drinks. For Saldi Dudong, anong ko ito? Tamang-tama. Meron din po tayong mga Gatorade. Tamang-tama po ito sa kanila next year. Oh, hindi pa po ang expiration, malayo pa. Energy drinks din. Meron tayong dalawang, ito po yung 7-Up or yung Sprite dito sa Korea. Chilsong Cider. Chilsong Cider. Dalawa po. Marami tayong energy drink. Pepsi na in can. Pepsi. Tapos itong ready to eat na din to mga kabisdak. May rice na dito and then meron siyang kimchi. Kimchi na chorpan. Kimchi do bap. Same flavor sila, 1, 2, 3, 4. Tapos ito, masarap tong dito sa tapos may sabaw dito guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces. May rice na yan at may ulam. And then meron pala tayong tomato sauce. Arrabbiata. Tomato spaghetti sauce. Ay, tomato spaghetti sauce. Okay, may spaghetti sauce tayo guys. Yung expiration date, check natin. Hindi pa sila expired. February pa siya. Medyo malapit na. February 2026. Pero din po tayong ano ba ito? So, Kalbi sauce. Masarap ito mga kabistak sa kung magluluto ka ng yung bang back ribs ng beef, Kalbi sauce. Beef, Kalbi means beef mga kabistak. Kailan na expiration? Hindi pa to sila expired pero malapit na. Okay. February, malapit na din. Yun lang. May nakalimutan. Ay, ito pa. Meron po tayong Hyunmibap. Rice lang to mga kabistak. Rice na i-microwave mo lang siya 3 minutes. Pwede ding ilublog mo sa mainit na tubig. Ready to eat na mga kabistak. Ang expiration niya is January 22. Malapit na. Okay, yan po. Thank you so much, South Korea. Masaya po makatanggap ng ganito talaga kung hindi ka maarte. Ano guys, makakasave ka talaga. Tas, to reduce basura na din. Yung mga mamamayan, pinamimigay na ng gobyerno para magamit din kung sino yung may gusto. Diba? Parang nagda-dumpster diving na ako dito guys. At least malinis po sila, hindi expired. Pero yung iba malapit na mag-expired. So ang madalas nangyayari dito pag inabutan na ng expiration date guys, natatapon talaga. Pero at least masarap to. I-freeze lang natin yan. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. If you like this video, if you enjoyed this video, please like, comment, hype, share, and subscribe. Ingat lahat!